Ayan, magandang araw sa atin mga anak. Tayo na naman po ay nasa asynchronous class ngayong linggo. At bilang tayo po ay nasa asynchronous class, hindi pa rin po natin pababayaan yung ating pag-aaral. No? Para ngayon sa ating aralin mga anak, no, nagkaroon po tayo ng asignatura o assignment na kung saan tutukuyin natin yung mga bagay-bagay patungkol sa kaharasan sa ating paaralan. Gusto ko mga anak, yung ating pong assignment ngayong araw ay ipapaskill po natin sa ating GC o sa ating group chat, no? Para po ma-record at makita po ng ating mga leader yung mga natapos natin na gawain ngayong araw. At gusto ko rin, no, pagkatapos nyo isend yung inyong assignment ngayong araw para sa ating bagong aralin, ay may kakaroon tayo ng mga activities, sheet work, dito sa ating aralin ngayong araw. Itatala po natin yung mga activity na yan para sa ating second day at yung mga katanungan na ibabato ko ngayon sa ating lesson o video aralin ngayong araw ay isusulat din po natin sa ating notebook at pipicturan para po mabasa natin yung sagot ninyo para sa ating naging aralin ngayong araw. So lahat po ng mga itatanong, ipapasagot ko po sa inyo ay isusulat po sa notebook at ipapasa po sa ating GC. So simulan na natin yung ating aralin. So para sa ating aralin ngayong araw, no, magkakaroon muna tayo ng quote o a value a day keeps a student away. No? Bullying is not okay. So, ito yung gusto ko muna unang itanong sa inyo. So, sinasabi dyan, bullying is not okay. Bakit po kaya hindi katanggap-tanggap yung bullying? Sige, bibigyan ko muna kayo ng 1 minuto para isulat po natin yung inyong sagot sa inyong mga notebook. Pwede nyong i-post yung video ni Seth para makapagawa kayo. At pagkatapos, i-send nyo agad sa GC. Ha? Okay. Dapat sabay-sabay yun. Next na tayo. So, inaasahan ko mayroon na kayong natapos na sagot para dito. Para sa ating aralin ngayong araw, tayo na ngayon ay nasa Module 49, Karahasan sa Paaralan. Ano-ano ba yung mga dapat nating matutunan sa aralin na ito? Nandyan yung 3 puntos na malalaman natin para sa aralin. Una, natutukay ninyo mga mag-aaral yung uri, sanhi at epekto ng mga umiiral na karahasan sa paaralan. Pangalawa, napapahalagahan ng pangakong pagkakaisa o pakikiisa sa pagkamit ng kaayusan at kapayapaan sa paaralan. At pangatlo, nakakaganap sa mga naibigay na tungkulin sa pangkatang gawain. So magkakaroon pa rin tayo ng mga pangkatang gawain na i-anunsyo ko sa inyo sa mga susunod pang araw. So diretso na tayo sa ating aralin. Bago muna tayo magsimula sa ating aralin, meron muna akong no? Meron muna po si Sir na gustong ipanood na video sa inyo. At gusto ko na alamin natin, panoorin natin yung video na makikita natin at sagutan natin yung mga kasunod pang tanong para dito sa ating napanood na video. Panoorin natin ito mga anak. Ano di ka namin gusto kaya umalis ka na lang dito? Hindi ka welcome dito. Ano, lalabang ka? Sagot! Wala ka nang masusunungan. Sino ka kampi mo? Wala ka nang maganda ka. Hindi ka magaling ka pa. Magaling ka? Sige, magsumbong ka na nga dito. Gusto mo lagi ka ba? Di ka bagay dito. Anak? Mama? Hi, Mami. Mahirap po. Isa sa bawat 2 bata sa Pilipinas raw ay namumili. Ayan, no, nakita natin. Ang ganda, no? Napanood natin. Pero, yung mga nakita natin sa unang pahayag, no, dun sa video, ito ay negatibong epekto ng mga nagagawa ng mga mag-aaral sa paaralan. So, sige, sagutin natin yung mga katanungan na ito, anak. Ano di ka namin gusto kaya umalis ka na lang dito. So, meron tayong mga tanong.
So una, patungkol po saan yung video na napanood natin. Sige, 1 minuto itala po natin kung ano ba yung, patungkol saan ba yung napanood natin na video. Pangalawa, ano yung aral na napulot natin doon sa napanood natin na video? Batay dyan sa mga nakita natin, no, patungkol sa mga mag-aaral, pwede nyo pong i-post si Sir, yung video ni Sir ngayon, para simulan yung sagutan yung dalawang tanong na yan. So, patungkol po saan yung video natin na napanood, at ano po yung aral na napulot natin. Batay doon sa mga nakakaranas ng pambubulas, pambubuli, no? Ano kaya yung aral na pwede nating makuha sa napanood natin? Tala po natin yan. So, pangalawang gawain na to ha, na isa-submit ninyo ngayong araw. So, diretso na tayo. So, sa nakita natin kanina, mga anak, 'di ba? Ito po ay pagpapakita ng tinatawag nating karahasan, 'di ba? Kanina may sinisigawan, binubulyawan, sinasabihan ng hindi maganda. Lahat ng 'yan ay maituturing po natin na tinatawag na karahasan. So, ano po ba yung karahasan? Sabi dyan, ayon sa World Health Organization, ang karahasan bilang sinasadya na paggamit ng pisikal na puwersa o kapangyarihan, banta o aktwal, laban sa sarili, ibang tao, o laban sa isang grupo o komunidad, na kung saan nagre-resulta o may mataas na posibilidad na magresulta sa pinsalang pisikal o psikolohikal at maging kamatayan. So, yan yung ibig sabihin po ng karahasan. So, ang ibig sabihin yan, no, yung pagiging mapanakit, no, di naman kaya gumagawa ng mga hindi magandang bagay laban sa isang tao. Hindi naman kaya karahasan din para sa sarili, di ba? So, yung karahasan, wala po siyang naidudulot na tama o wasto para sa atin bilang isang tao. Dahil, ang naidudulot lamang nito ay maaring kaguluhan. Di ba? Kapag nagkakaroon ng karahasan, maaaring physical man yan, o kaya verbal, psychological, di ba? Nagsasalita ng hindi maganda sa iyo. Patungkol doon kanina sa napanood nating video, di ba? Hindi man masaktan yung physical mong katawan, sa mismong mentalidad o psychological ka naman maaapektuhan. Diba? Minsan may mga tao na balisa o di naman kaya'y may mga taong nakatulala dahil naranasan nila yung mga karahasan mula sa ibang tao. At para sa ating aralin ngayong araw, ating inaalam yung mga halimbawa ng karahasan o binubuksan natin yung isipan natin sa mga paksa patungkol sa karahasan upang maging bukas yung ating isipan na mali po ang paggawa ng karahasan sa ating kapwa. So, hindi po katanggap-tanggap yung pagkakaroon ng pakikipag-away, pakikipagsagutan, pagmumura, pagsasabi ng hindi maganda sa kapwa dahil yan po ay maaaring karahasan para sa kanila o para rin sa iyo. Diba? Ano pang halimbawa niyan? Karahasan naman. Kung karahasan para sa ibang tao yung tinukoy natin, karahasan naman para sa sarili mo yung halimbawa, gumawa ka ng hindi maganda para sa iyong sarili, di ba? Takutin mo ang iyong sarili sa mga bagay-bagay para gumawa ka ng hindi maganda para sa iyong sarili. Kasi minsan yung depression din yung nakakaapekto sa isang tao. Kaya naman niya nagagawa yung karahasan sa kanyang sarili. So mamaya, idediretso natin yung mga halimbawa ng karahasan na yan. So, tinukoy natin dyan na ang karahasan ay walang nagagawang kabutihan para sa isang tao. No? Na maaaring magresulta, no, pinakamalala, sabi dyan, ay kamatayan. So, alam po natin na kapag tayo nakagawa ng pagkakamali, lalong-lalo na yung nakapagdulot tayo, di ba? Kahit karahasan yan, mental o physical, no, nakakaapekto yan at maaaring maging sanhi ng kamatayan ng isang tao. Kahit po yung psychological, no, yung mental na pag-iisip, maaari po yung mag-trigger para sa kamatayan ng ibang tao. So, iwasan natin yung karahasan. So, diretso na tayo sa mga halimbawa ng karahasan. Yan. No? Dahil tayo po ay nasa paaralan, tayo ay nag-aaral, no?
Maraming mga halimbawa ng karahasan sa lipunan, no? Pero dadako tayo ngayon sa pinaka-aspeto ng ating pagiging mag-aaral. So dahil lagi kung nandito tayo face to face, marami sa atin ang nakakaranas ng karahasan. Personal, lalong-lalo na hindi lang po sa labas, kung hindi ganun din sa mismong paaralan. So, itatama natin yung mga nakita nating karahasan sa paaralan at titignan natin kung ano yung pwede nating magawa para doon sa mga maling nakikita na karahasan sa ating paaralan o sa paaralan, in general sa paaralan. So, kasi kahit saan man tayo po magpunta, kung sa labas nga may karahasan na, meron ding papasok na maaaring karahasan kahit sa paaralan, kahit na ating binibigyan ng advokasya yung ating mga guro, mga kawani ng paaralan, at iwasan, kahit ng mga estudyante, yung mga student leader dito sa ating school, nagkakaroon sila ng advokasya laban sa karahasan. Meron pa rin nakakalusot na karahasan sa ating paaralan. Dahil, iba-iba kasi yung kinasanayan ng mga mag-aaral na sa kanilang setup, nararanasan nila yung ganitong kilos ng karahasan, kaya naidadala nila sa paaralan na yung ibang bata katulad ninyo, hindi naman na nakararanas ng karahasan, dahil naranasan nyo ng ibang kaklase ninyo, ay maaring isasabuhay nila at nagagawa dito sa paaralan. So mahalaga na sa tahanan, nagsisimula sa tahanan yung pagtatama ng karahasan, at ganun din dito sa paaralan, itinatama natin sa pamamagitan ng pag-aaral natin patungkol dito sa mga halimbawa ng karahasan. So sige na, dumako na tayo sa mga halimbawa o uri ng karahasan. So, meron tayong mga halimbawa ng pambubulas. So, una dyan yung pambubulas o yung tinatawag nating bullying. So, ano ba yung bullying o yung pambubulas? Kapag sinabi nating pambubulas o bullying, isa itong pagtatangka na naglalayong saktan ang emosyonal at pisikal na aspeto ng isang tao. Madalas na pinapahiya at ginagawang katatawanan ang mga biktima ng ganitong karahasan. So, minsan, 'di ba, sa ating mga kaklase nagbibiruan, 'di ba? Dumadating din sa punto na pakikipagbiruan, paglalaro, pagsasabi ng hindi maganda. Syempre, kaibigan mo, Kaibigan mo yung isang kapwa. Minsan, sumusobra yung limitasyon natin sa pagiging palabiro o makwela na kung saan dumadating sa punto na yung ginagawa nating katatawanan, ay nagiging dahilan na para maging o matawag natin na isang pambubulas o bullying. So, una dyan yung tinatawag natin na yung pagsasalita mo ng hindi maganda sa iyong kapwa. Minsan sinasabihan mo ng hindi maganda, pangit ng buhok mo, pangit ng mata mo, pangit ng damit mo, na hindi naman dapat natin sinasabi sa ating kapwa. Diba? Isa pa, counterpart naman nung pagsasalita o pamamahiya sa ating kapwa, sinabihan ka ng ob-ob o kaya ng TANGA ng kaklase mo, yan mga pamamahiya yan o pambubulas yan. Pero meron din naman ng mga tinatawag na physical na pambubulas na kung saan ito yung halimbawa na kung saan tayo ay nakakatanggap ng physical na pananakit mula sa ating kapwa. Biro-biroan tapos biglang nasa kamay na o sinunto o kaya ginamit ang kamay para sa karahasan. Nanampal, nanuntok, nanabunot, nangurot. So, yan po ay mga halimbawa ng pambubulas. Ngunit, tandaan natin mga anak matatawag nating pambubulas yung mga nasabi ni Sir kung paulit-ulit pong ginagawa ng isang tao ito sa inyo. Kung halimbawa po, tayo po ay, dahil nagbibiroan, tinapik, ito na ba ay maituturing na agad na pambubulas? Uy, tinapik ka lang na gano'n. Maaari na ito ay halimbawa po ng karahasan. Kasi nanakit siya . Pero, sumasailalim lang ito sa tinatawag nating pambubulas o bullying kung
paulit-ulit, sabi nga dyan, no, madalas, no? Madalas ng paulit-ulit na ginagawa ang pambubulas sa iyo ng isang tao. So, madalas pinahiya ka na sa klase, nagsabi ng hindi maganda sa'yo. Kinabukasan, sumunod na araw, pinahiya ka na naman, sinabihan ka ng hindi maganda. Pangatlong araw, sinabihan ka naman sa social media ng ganun, hindi na naman magandang bagay. So, ito na ay maituturing natin na pambubulas kung ayaw po tayong tigilan ng isang tao para tayo po ay saktan. Pero kung halimbawa isang beses sinaktan tayo, di naman kayo nakapagsalita ng hindi maganda, maituturing po natin itong karahasan. Pero hindi po natin ito maituturing muna na pambubulas hanggat hindi pa ulit-ulit yung isang bagay. Alam ko po no na yung iba sa atin, no sir, bakit ganun? Ba't hindi pambubulas agad yun? Sinaktan ako. Matatawag po natin na pambubulas yung isang ginawa o bully yung isang ginawa ng isang tao kung paulit-ulit nang ginagawa ng isang tao yung mga maling karahasan para sa kanya na nakakaapekto na ngayon para sa pisikal at mental ng isang tao. So mamaya, tatalakayin natin kung ano yung mga pwede nating hakbang para maitama natin yung pambubulas. So pwede yan, no? Sumangguni tayo sa guro. Laging yung tatandaan mga anak kapag nakakaranas ng pambubulas, no? Sasangguni sa guro, sa paaralan, sa guidance, o di naman kaya sa magulang natin po, no? Ninyo. Huwag nyo pong ikikimkim o itatago yung mga nararanasan nating pambubulas mula sa ibang tao. Pero hindi naman natin ini-encourage na isang topic, isang ganito ng kaklase, nagkaroon ng sagutan, awayan, nagbangayan, o di naman kayo nagkaroon lang ng biruan. Kumbaga, yung tinutukoy ni Sarah, biruan, ay agad na nating itataas at sasabihin pambubulas na yun. Alam natin, no, yung nararanasan natin, nakaka-apekto na sa emosyon natin. Pero isipin natin, no, ang pambubulas po ay paulit-ulit na ginagawang karahasan sa atin ng isang tao. So, yan. So, ano ba yung pambubulas, no? Ayan. Okay, nasabi na natin yan. So, meron pong mga halimbawa ng pambubulas. Una dyan yung sa pasalitang pambubulas. Ito yung natukoy ko kanina, di ba? Ito ay tumutukoy sa pangungutya gamit ang mga salitang hindi ka nais-nais at kahiya-hiyang pakinggan sa iba. Nasasaktan ng damdamin ng isang tao dahil sa talas at bigat na dala nito sa kanyang damdamin. Di ba? Sabihan mo lang yung kaklasmate mo na pangit o sabihan mo lang na ang kaklase mo ay talunan, ob-ob, P-A-N-G-O, o kaya minura mo yung iyong kaklase, di ba? Yan po ay hindi tama at maaaring makaapekto sa emosyon at damdamin ng isang tao kung paulit-ulit nyo yung ginagawa sa kanya. So, lagi mong sinasabihan ng kalbo, lagi mong sinasabihan ng ang pangit ng ilong mo, kaya lagi mong sinasabihan na ano ka, ganyan ka, diba? Yan po ay mga maling halimbawa ng pasalitang pambubulas. Kasi yung minsan kasi anak, biruan, hindi ba? Sa kwela, kaklase, nagsasalita ng hindi maganda o kaya naman nagbabahagi sa kapwa ng mga kwento mula sa iba, di ba? Minsan yung ganyan, yung nagkukwento, uy, alam mo ba si ganito, si ganyan, alam mo, nakita ko si ganito, ganyan. Yan, yung pagsasalita natin ng hindi maganda para sa ating kapwa, lalong-lalo na, nakakaapekto rin yan sa damdamin ng mismong taong sinasabihan ninyo. Oo, makinig tayo mga anak. Oo, nagiging totoo tayo, no? Nagiging totoo tayo dun sa mga nakikita natin na mali sa kanya o sa isang tao. Pero hindi dapat natin ipapahiya yung isang tao batay lang sa kung ano yung nakita nating mali sa kanya, no? Nakita mo na itong kaklase mong ito ay madalas na parang akala mo parang iba siya kumilos sa iyong mga kaklase. Lagi niyong pinagtatawanan. No? Di naman kaya kinukutya ninyo yung kanyang
yung kanyang itsura, 'di ba? So, kung nakikita natin na ganun yung kamalian ng isang tao, wala po tayong karapatan para ipahiya yung ating kapwa sa nakikita natin. Dahil, ah, mayroong damdamin yung taong sinasabihan natin ng hindi maganda. At dapat, no? At dapat po mga anak, no? Isipin natin kung sa atin gawin iyon. Ha? Susunod. So, meron din tinatawag na sosyal o relasyong pambubulas. Ayan. Ito yung nalalapit sa inyo eh. Ito ay naglalayong sirain ang mabuting pangalan at pakikipag-ugnayan sa ibang mag-aaral. Maituturing ito na isa sa kadahilanan ng karahasan dahil sa maling impormasyon na nahahatid. So, ito yung tinatawag natin na dahil lagi mo nakikita yung taong yun, lagi mo nakakasama yung taong yun, kilala mo na kung paano siya kumilos o gumawa ng isang bagay. Ngayon, bilang isang kakilala, gumagawa tayo ng mga pambubulas o paninira para sa kanila. So, ano pa yung halimbawa niyan? Yung mga magkakaibigan. Ito yung sinasabi ko eh, mga magkakaibigan, di ba? Normal lang kung iisipin, no? Sasabihin nyo, sir, normal lang naman, magkakaibigan lang naman po kami. So, okay lang yan, nasabihan namin na ganito yung kaklase namin, di ba? Pero lagi natin tandaan, kahit na meron tayong relasyon na pakikipagkaibigan doon sa kapwa natin, lagi rin natin iisipin mga anak, yung limitasyon natin. Ha? Kasi minsan, kapag sumusobra yung mga bagay na sinasabi natin sa ating kapwa, sumusobra yung mga bagay, paulit-ulit natin ginagawa yung mga bagay na mapanakit o karahasan sa ating kapwa, nagiging pambubulas yun. So, biro-biroan, nagsabihan kayo ng hindi maganda o quits. Kasi parehas kayo nagbitaw ng hindi maganda. Pero dumating sa punto na yung kaibigan mong yun ay nasaktan siya doon sa sinabi mo. Mababawi mo pa ba kaya iyon? 'Di ba? So minsan kasi yun pa yung nagiging dahilan para magkawatak-watak yung pagkakaroon ninyo ng magandang pakikipagkaibigan. So dapat minsan limitahan din natin yung ating sarili na magsabi ng hindi maganda sa ating kapwa. So, pwede naman tayong makipagkaibigan na walang sinasabi na hindi maganda. O kahit pabiro man yan o pakwento. So, naiintindihan natin yan pero know our limitation. Kasi minsan kapag offensive na yung sinabi natin sa ating kaibigan, kaklase, di ba kapalagayan natin ng loob, what if yung ating kaklase yun ay hindi niya magustuhan yung sinabi mo? Diba? So, next. Ayan, parang nagkaroon ng error eh. Sige, dito na tayo dadako ngayon sa physical na pambubulas. So, ano ba itong physical na pambubulas? Dito naman, sa physical na pambubulas, ito po ay physical na pagmamaltrato, pagmamalupit sa isang mag-aaral o sinisira yung pag-aari nito. So, halimbawa, nananakit, nananabunot, nananampal, o di naman kaya nangungurot, nakaklase, biro-biroan, paulit-ulit na ginagawa sa atin, di ba? Minsan pa yan, yung mga napapanood natin, sa mga anime, sa mga palabas sa TV, o di naman kayo sa mga movie, kaya sa mga Korean drama, na kung saan yung nakikita natin, physical talaga na pambubulas, na kung saan nananakit, nananadyak, naninipa. Iyan yung mga halimbawa ng tinatawag nating physical na pambubulas. At ito po mga anak, sa paaralan. Mahigpit po natin pinagbabawal yung pananakit sa ating paaralan. Labas man yan, sa paaralan man yan, o sa labas man yan, alam po natin na may sanction yung mga taong nananakit sa kanyang kapwa, na pinagbubuhatan ng kamay yung ating kapwa. Hindi po tama na nagbubuhat tayo ng kamay sa isang tao dahil lamang po tayo ay nasaktan o di naman kaya'y naagrabyado ng ibang tao. So, wag nating dadaanin sa dahas o dadaanin sa pananakit ng kapwa yung isang bagay. Lahat naman ng problema, lahat naman ng nangyari sa ating hindi maganda ay mareresolba. Hindi po dapat natin ilagay sa ating kamay yung batas o di naman kaya yung ating karahasan.
No? Huwag po tayo mananakit ng ating kapwa. Kasi kapag tayo po nanakit, kung halimbawa po ay dito sa paaralan, tayo po ay magkakaroon ng mga sanction. At alam niyo naman po na si Sir ay nasa guidance, no? At alam niyo na yung kahahantungan natin kung tayo po ay mauuwi, di ba? May mga kaklase na tayo, di ba? Kung natatandaan ninyo, meron na tayong mga kamag-aral na na-issue sa mga ganitong halimbawa ng pisikal na pambubulas, di ba? So ano po yung naging sanction para sa kanila, di ba? So bilang mag-aaral, papasok tayo sa paaralan ng maayos, di ba? Binigyan tayo ng baon ng nanay natin o di naman kaya'y pinabaunan tayo ng mga malinis na gamit, no? Sa isinukli nilang ay doon sa binigay nila sa atin na ano pa tawag doon, na biyaya, no? Dapat sinusuklian din natin ito ng kabutihan, no? Para sa ibang tao. Tsaka hindi dapat tayo nag-i-encourage ng physical na pananakit sa ating kapwa. Sinabihan po kasi ako ni Sir sinabihan po kasi ako Sir ni ganito ng ganito, kaya nasaktan ko po. Sir, ang kulit po kasi, lagi siyang nangungulit, kaya nasapak ko po. Mali po iyon, anak, ha? Kaya sir, lagi po akong minumura, kaya nasapak ko na po yung bunganga. Hindi po. Mali po iyon. Di po tama na nananakit tayo. Oo, sabihin natin, sinabihan tayo. Tulad nun, sinabihan tayo ng hindi maganda, kinukulit tayo, minura tayo ng ating kapwa. Yan naman ay hindi nakapanakit no, ng pisikal. Kaya huwag natin sasaktan din o babawian ng pisikal yung ating kapwa. So, sa pinakamagandang hakbang din doon, mga anak, ay itama natin o isumbong natin o sabihin natin sa guro, sa paaralan, sa guidance, so di naman kaya lalong-lalo na sa ating mga magulang. So, isa pa niyan yung nag-aabangan, no? So, 'di ba, kamakailan lang, no, dito sa school, ang daming nagkakaroon ng mga abangan, suntukan, na hindi naman dapat karapat-dapat na ginagawa ng mga mag-aaral na tulad ninyo, mga anak. Tayo po ay pinag-aaral ng mga magulang natin. Tayo po ay libreng nakakapag-aral dito sa paaralan. At wag po nating dungisan, sirain yung mismong imahe ng ating paaralan na makikipagbugbugan dyan sa Rochester, makikipagsuntukan dyan sa tapat ng McDo, nakipagsabunutan sa tapat ng 7-Eleven. Lahat po yan ay nakakarating po sa paaralan. Kahit po lumabas kayo, kahit dumating pa po kayo dyan sa Mercury, sa Kalawaan, doon sa may daang paa. Doon ka namin aabangan sa daang paa, huwag ka doon dumaan. Sige, lagot ka sa amin. May mga ganyan na mga halimbawa na abangan, pakikipag-away, ay wala po na idudulot sa atin. Lalong-lalo na sa ating komunidad, mga anak, na nakikita ng ibang tao, nakikita ng ibang bata na, uy, si ganito, nagbugbugan, nagsunto ka sila, natutuwa pa tayo. Hindi po dapat tayo matuwa na nagkakaroon ng karahasan o pisikal na pananakit para sa ating kapwa. Hindi po katawa-tawa o hindi po dapat katuwaan yung mga nakikita nating pananakit sa ating kapwa. So, lagi niyong tandaan yan, ha? Mapaloob man ng paaralan o kahit sa labas po, hindi po katanggap-tanggap ang pananakit, lalong-lalo na sa pisikal. Dahil yan po, no? Halimbawa, nalakit kayo, nagsuntukan kayo, napuruhan mo sa ulo, namatay, nabagok, o di naman kaya ay nakomatose yung sinaktan mo. Ano pa yung kinabukasan ng taong iyon? At ikaw rin bilang isang bata na gumawa ng karahasan laban sa ibang bata. Ano pa yung tinatawag na, ano pa yung pangarap mo sa buhay, di ba? Tinapos mo na dahil sa pisikal na pananakit sa iyong kapwa. Lalong-lalo na, ha? O ito din, ha? Boys to boys, wag pong kung yung tinutukoy ko kanina, boys to boys na hindi nagsasakitan, ha? Ganon din po, boys, wag pong sasaktan ng mga babae. So, alam na natin yan, ganun din ng mga babae. Wag pong mananakit ng kapwa babae, mananampal, mananabunot, at kahit na mananakit din ng babae sa lalaki. Hindi rin po yun tama. So, mapababae ka man, mapalalaki ka man, wag pong mananakit ng ating kapwa.
Ayan. So, kanina natukoy natin yung mga karahasan, no? Ito na naman yung halimbawa no na karahasan pa sa paaralan. Natapos natin yung mga halimbawa ng bullying, di ba? Natapos natin yung halimbawa ng pambubulas, physical, social, at verbal, no? Yung pasalita. So, tatlo yun ha, tandaan po ninyo. Ngayon, dadako tayo sa susunod na uri ng karahasan sa paaralan o yung tinatawag na fraternity o gang. Tanong, kayo ba ay may mga nasasalihan ng mga grupo-grupo sa ating paaralan? Yan bang grupo na yan ay maganda ang samahan na yan? Yan ba ay samahan para sa pag-aaral o samahan para sa mga hindi magandang bagay? Isa rin pong halimbawa ng uri ng karahasan sa paaralan ay yung tinatawag nating fraternity o gang. Sabi dyan, no, ang fraternity ay isang samahan o kapatiran na binuo ng mga individual na nagnanais mapansin o maging bahagi sa iba. Ito ay nanggaling sa salitang Latin na frater, na ang ibig sabihin ay brotherhood o kapatiran. So, tandaan natin, no, dalawa pala yan, no? Gang naman, gang. So, gang. Ang gang ay grupo ng magkakaibigan na kadalasan ay nag-aangkin ng kontrol sa isang teritoryo sa komunidad o maging paaralan. Kadalasan ito ay nasasangkot sa mga kaguluhan, krimen at mga iskandalo kaya maging ang mga tao sa labas o sa loob ng paaralan ay may negatibong pananaw dito. So, ano ba yung dalawang yan? So, yung fraternity at gang, yan po ay mga halimbawa ng samahan. Ngunit, meron silang pinagkaiba. So, sa tinatawag nating fraternity o gang, fraternity at gang, hindi gang o gang. Fraternity at gang. So, yan yung mga halimbawa ng mga samahan na maaaring magdulot ng karahasan para sa paaralan. Pero tukuyin muna natin yung salitang fraternity. Kasi sa fraternity, ito po ay samahan o brotherhood or sisterhood, no? Brotherhood, sisterhood ng mga tao o mga individual. Mga mag-aral, hindi po natin ini-encourage ang mga sarili natin, no? Mga anak na sumali sa mga ganitong mga fraternity. Bakit po? No? Bilang kabataan, ito, tatapatin ko na, no? Sinasabi na Sir, may nagagawa naman pong kabutihan ang fraternity para sa akin. So, meron pong mabuting aspeto yung fraternity. Kung mabuti po yung fraternity na sasalihan o sasamahan. Pero may mga iba pong fraternity po kasi, mga anak, na iba po ang nagiging dulot sa mga mag-aaral. Ito ay nabuksan ko na topic sa ibang mga section. No? Pero gusto ko lang ulitin din. No? Nung Catch Up Friday, sinabi ko sa kanila ito. Dahil naging lesson ito nung Catch Up Friday. Pero ulitin natin. No? Fraternity, lagi natin tandaan na tayo bilang mag-aaral, darating sa punto na pag tayo po ay nagkolehiyo, nag-senior high school, may mga tao na gusto pong lumapit sa atin. Dahil kinakikitaan po tayo ng potensyal, matalino ka, magaling ka, accelerate ka, mabilis ka matuto, o kaya kamangha-mangha yung pagiging magaling mo sa isang sports. So may mga taong lalapit sa atin, uy, sumali ka sa samahan namin, fraternity, brotherhood, tutulungan ka namin makapag-aral. So, bibigyan ka namin ng tulong, pero pagkatapos mong mag-aral sa atin, yung fraternity natin, naging successful ka na, tutulungan mo naman yung ibang mga bagong henerasyon para umusbong yung ating fraternity o samahan. So, may ganun yun yung tama. Yun yung tamang nagagawa ng fraternity. So, tinulungan ka ngayon makapag-aral dahil ikaw yung naging matagumpay na, tutulong ka ngayon sa mga bago pang mga bata. Mga bago pa na magsasali sa samahan. Totoo po yan, may mga ganon. Nagiging mabuti yon bilang isang tao. Pero may mga downside din. Kasi may ibang fraternity o samahan, no, na sinasabi, ito, nagiging negatibong epekto din ng fraternity na kung saan, no, nagkakaroon ng mga tinatawag nating initiation rites. Ano ba yung initiation rites? Bago ka po doon makasali sa isang fraternity, kailangan mayroon kang patunayan para makasali ka doon.
Ano pong halimbawa? So, pwede dyan, no? Ikaw ay paluin o yung tinatawag nating paddle. So, ano ba yung paddle, no? Alam niyo yung pangsagwan ng bangka, di ba? Kahoy yun. Diba? Kahoy yun. Yun po yung ihahampas sa isang menor de edad na katulad ninyo para lang makasali sa isang fraternity. Ito ba'y uri ng karahasan, mga anak? Yes. Karahasan po iyon. Sasaktan ka muna para makasali sa isang samahan? Wag na lang po. Dahil maaaring ikamatay po ng isang tao. Marami na, no, mga anak. Marami ng mga kabataan, kolehiyo, mga senior high school, o di naman kaya patapos na sa kolehiyo ang namatay dahil sa pagsali ng fraternity, sorry. Na kung saan pinadel, pinalo, 100 palo. So, iba-ibang tao yon na kung saan ikakamatay mo. Papaluin ka ba naman sa binte ng walang tigil? Malulumpo ka nun, anak. Tutuluan ka ng kandila. So, hindi ko sinasabing lahat ng fraternity ay ganon, ha? Pero meron at meron kasing ganon na fraternity, anak, eh. Kaya dapat mag-ingat tayo doon. So, minsan yung fraternity o samahan nagiging hindi din maganda. Lalong-lalo na kung hindi maganda yung intention nila para sa mga kabataan. Lalo na yung nagkakaroon ng mga ganyan na initiation rites. Ano pa? Kamay. Papaganunin yung kamay mo. Yan, kita nyo? Tapos tutuluan po iyan ng kandila. Titiisin mo po yung sakit habang maubos yung kalaking kandila na itutulo sa kamay mo, anak. So, lahat pong yan ay nangyayari. No, pumunta po tayo sa balita, kamakailan last year po iyon, no? Meron pong criminology student na nakaranas ng tinatawag nating hazing, no? Hazing dahil sumali sa fraternity para sa initiation rites. Hindi ko matandaan yung lugar pero parang sa Cavite itinapon yung bangkay. Imbes na iuwi sa bahay, sabihin sa magulang dalhin sa ospital, dahil nagsusuka na yung taong nakaranas ng pagpapadel, inilibing po ng mga tao kasama doon sa fraternity. So, isipin nyo yung dinanas na hirap ng taong yun. Para lang makasama sa isang kapatiran o samahan. Ang tunay na kapatiran o samahan, anak, ay dapat wala pong ginagawang ganyan na pananakit. No? Kasi wala po yan na idudulot na tama. So, ito na lang magiging payo ko, no? Iwasan na lang po natin, no? Kahit sabihan tayo, no? Uy, sumali ka sa ganito. Mas makabubuti na kung umiwas tayo kasi baka kasi hindi maging maganda yung epekto ng pagsali sa mga ganitong samahan, lalong-lalo na sa mga lalaki po yun, paddle at sa kamay. What more pa kaya sa babae? Siyempre sa babae, iba naman po ang magiging kondisyon, no? Maaring maging maabuso pa tayo sexual sa mga kababaihan. So dumako tayo sa susunod na natapos natin yung fraternity. So gang naman. So ano naman itong gang? So sa salitang gang pa lang, 'di ba? Ang pumapasok sa isip na, 'di ba? Bugbugan, awayan, riot, 'di ba? So yan yung tinutukoy diyan sa gang na gustong kunin yung teritoryo. Sa amin lang tong BPE 3. Sa amin lang tong BPE 2. Bawal kayo pumunta rito, lagot kayo sa amin, kotong kayo sa amin, di ba? Yung mga ganyan dito sa school. Tapatin man natin o hindi, meron po kaming nababalitaan ng ganyan. Bawal po dito sa mga bugbog ka sa amin pag nakita ka namin. Mali po iyon, ha? Karahasan pa rin po iyon o yung pagkakaroon ng pagsali sa mga gang. Paaralan, labas man ng paaralan, no? Ano yan, yung mga teritoryo. Pagmamay-ari nyo po ba ang paaralan? Di po. Pagmamay-ari nyo po ba yung lugar na sinasabihan nyo ng teritoryo? Nakatira po kayo doon, pero hindi nyo po pagmamay-ari. No? Wala po tayong karapatan na pagbawalan yung isang tao na pumunta sa mga bagay na lugar na iyon. At
No? Ito pa yung masamang ano niyan, anak, no? Konotasyon pag sinabing mga gang, no? Nandyan sinasabi, no? May mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot o di naman kaya yung mga gang na yan may mga sinasamahan niya ng mga grupo para gumawa ng karahasan, magnakaw, pumatay, ba? Kaya makipag-away. Ito ha, ang mga anak, no? Lagi po nating iiwasan na tumambay sa gabi. Kasi wala pong nagagawa yung pagtambay natin sa gabi kasi yung pagtambay natin sa gabi, mas lalo pong napupusok yung mga kabataan na gumawa ng kaguluhan. I hope sana yung mga nakikinig sa ating aralin na wala po dapat lumalabas ng gabi, no? Kasi minsan yung mga kabataan, dahil lumalabas sila ng gabi, napapabayaan ng magulang lumalabas ng tahanan paggabi, na uudyo ka ng ibang tao na sumali sa mga gang. O saan? O tatambay, makikipag-inuman, magyoyosi. Diba? Ang dami natututunan ng hindi maganda sa kanila, sa mga halimbawa. Pero hindi naman natin nila lahat, no? Pero kasi nagiging masama yung konotasyon natin sa gang dahil hindi rin nagiging maganda yung mga ikinikilos nila sa ating komunidad, no? Kaya iwasan po natin yung mga taong ganito kasi diba, ano yan, may mga taong sasamahan ka, sumama ka, tara, ano tayo, punta tayo sa kabilang ginanito ni ganito si ganyan, inaway ni ganito si ganyan. Hindi po tama yun. Mas lalo mo pong ipapahamak ang sarili mo kapag sumama ka pa sa mga taong hindi natin alam yung mga iniisip at ginagawa nila. Diba? Tara, dala ka ng bato. Dala ka ng bato, diba? Binato mo. Yung paano kung ikaw naman, inanuhan ka ng piw-piw. Naku po, wala ka ng takas doon. So, mahalaga na pangalagaan nyo yung buhay ninyo, ha? Hindi po dapat sumasalis sa mga ganito. Kasi, iba na yung nagiging dating nila, no? Para sa paaralan. Minsan kasi, nare-recruit din yan, no? May mga ibang bata na, uy, alam mo ba, sa ganito, dito kami sa lugar na ganito. Sama ka, di ba taga-ganyan ka rin? Huwag po tayong magpapasama o magpaparecruit sa mga taong ganito. Ha? So, nililinaw lang natin yan, ha? So, nangyayari rin kasi sa school, hindi naman sa school natin, ha? Pero may nangyayari din sa mga paaralan, ha? May grupo-grupo, o yung tinatawag na gang. Kaya nagbubugbugan. Yan po yan, sa labas. Nagbubugbugan sila. Kasi si ganito, si ganyan, inano yung kagrupo ko. O, hindi may grupo-grupo. Yan po ay tinatawag na gang. Miwas po tayo dyan. So, yan, ano na natin, no, yung sa susunod. Sige. Ayan. So, natapos natin kanina yung fraternity at gang, no? Ito naman, dadako tayo sa susunod na uri ng karahasan sa paaralan o yung sexual harassment o panliligalig sa sexual. Sabi dyan, no, sa ganitong karahasan ay pagpupumilit sa isang tao sa isang bagay na hindi gusto ng biktima. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa ng sexual harassment. So, di ba na-lesson natin nung nakaraan yung sexualidad at mga halimbawa ng isyong pansexual. So, sa paaralan din, no, ay hindi naman natin sasabihin na nangyayari sa school natin, pero i-open natin yung isipan natin na posible o may posibilidad na mangyari po iyan sa paaralan. So, be cautious, lalong-lalo na mga babae at lalaki sa inyong mga sarili. Una dyan, no, dahil mag-best friend, magkaibigan, or kaya naman mag-jowa, di ba? O, naghihipuan ng katawan po. Masama po yan. Hindi po yan tama. PDA, no? Yan po ay, kung sa bahay, kung sa tahanan nga ay nagagalit na ang ating mga magulang, no? Kapag may ginagawang hindi maganda ang magkasintahan, no? What more pa kaya sa paaralan, no? Yan po ay hindi tama at binibigyan po natin ng sanction sa guidance. Lalong-lalo na kung hindi mo naman talaga kakilala ang isang tao at ginawan mo ng maselang pagkilos sa kanya, no? Hinawakan mo, no? Na may masamang pag-iisip, di ba? Kaya masama po iyan.
Pagtitig na may halong mali siya. Sino po kaya yan? Yung titig ng titig sa mga kaklase. No? Titig ng titig. Tapos, iba na pala ang ibig sabihin. So, mali po iyan ha. Yan pa rin po ay halimbawa ng PDA na bawal po sa ating paaralan. Pagtatanong ng kung ano ang kanyang sinuot habang nasa ibang linya ng telepono at pagsipol. Ay, dun na tayo sa pagtatanong. Yung minsan din, yung ganyan ha, yung pagsasabi nyo ng hindi maganda sa kaklase ninyo, uy, ganyan, patungkol sa sexualidad ha. Hindi po rin yan tama ha. Uy, alam mo ba si ganito? O kaya paninira mo patungkol sa sexualidad ng iyong kaklase, hindi rin po iyan tama. Ay, alam mo ba si ganito? May ganyan siya, nakita ko siya na ganyan siya. Mali po iyan. O kaya naman, tinanong mo yung kaklase mo patungkol sa, uy, alam mo ba yung ganito? Nakapanood ka ba ng ganito? Mali po iyan, anak ha, mali po iyan. Yung lalong-lalo na babae yung kausap natin, di ba? Lalaki, sasabihan mo ng ganun ng isang kababaihan. Syempre, mabibigla o masasaktan siya sa kanyang maririnig. Ganun din po ang mga kababaihan. Iwasan naman po yung pagsasalita rin ng hindi maganda sa mga both lang kalalakihan. So, pagsisipol, may babae bang sumisipol? Meron. Meron po. Ha? Iba pa po yung ginagawa nila. So, minsan may pag-touch-touch pa. So, wag pong ganon. So, meron din, mostly sa pagsipol ay mga lalaki po. So, yung ang tawag dyan ay catcalling. Sir, ano naman yun, sir eh? Nagsipol lang naman ako. Bastos ba yun, sir? Opo. Bastos po iyon, anak. Bastos po ang pagsipol natin, anak ha, kahit sa labas po. Kasi ang sinipulan po natin yung isang babae, yan po ay simbolo na hindi na, sir, sasabihin nyo na, sir, paghanga po yan eh, kasi ganda po yung isang babae, ganda po. Pwede po nating ma-appreciate yung isang kagandahan ng isang babae sa ibang paraan, hindi po sa pagsipol. Kasi pagsipol, pinapahiya mo yung isang babae. Pangalawa, pagpapakita yan ng kabastusan, no, na tinutukoy mo yung sexual na panghaharas doon sa isang tao. So, mali po yan. So, anihin po yung mga sumisipol na yan sa mga klase. So, marami pang halimbawa ng mga karahasan sa paaralan patungkol sa sexualidad, no? Meron pa dyan yung nagdrawing ng alam nyo na yung drawing, pinakita sa kaklase. Meron na po akong ganyan na nakita. So, iwasan po natin yan. Tapos, di naman kaya pinapanood sa kaklase yung isang hindi magandang video. Pornografiya, pinilit. So, hindi po tama iyon, ha? Hindi po tama na pipilitin mo yung isang tao manood ng ganun. Bawal po iyan sa paaralan. Bawal po iyan sa paaralan. Lahat po ng mga nabigyan natin ng ganyan ay naanuhan po sa guidance. Kaya umiwas po tayo. Susunod. So, ito pa ang susunod, vandalismo, no? Karahasan din yan sa paaralan natin. Bakit? Sabi dyan, ang vandalismo o vandalism ay krimen na sinasadyang makapaminsala ng pagmamayari ng ibang tao tulad ng paninira o pagsulat ng hindi ka nais-nais sa mesa, upuan, pader, at istruktura ng mga pampublikong lugar. Dito sa paaralan, ano po napapansin sa mga upuan? Sa upuan, may mga nakasulat, nakabastusan, may nakasulat na pangalan, crush ni ganito si ganyan, crush ni ganito si ganyan. Diba? O kaya naman doon sa may CR, pangalan, puso, at pangalan. O kaya, ang bantot ni ganito. Yan, nakikita po namin sa CR po iyan, mga anak, ha? So, kung sa bahay natin, malinis po tayo, dapat dinadala rin natin sa ating paaralan. Kasi yung paaralan natin, binigay po iyan na malinis, maayos yung libre po tayo nakapag-aral sa ating paaralan. Huwag naman po nating sirain. Huwag nating bigyan ng paninira o yung vandalismo. Kaya yung mga upuan, sinisira, di ba? Nahagis, yung ano ba tawag doon? Yung armrest. Yung armrest ng upuan. Vandalismo. Karahasan din yan.
Diba minsan, yan pa mismo nagiging rason ng karahasan sa paaralan. Pinalo ng armrest ang kaklase. Nasaan naman pong pag-iisip yan, anak? Ginawang skateboard ang armrest. So, iwasan po natin iyan. So, mali po iyon, ha? Vandalismo. Pagmamayari ng paaralan, gamitin po natin sa tama. Hindi po dapat natin sirain. So, ito pa, uri ng karahasan sa paaralan ay pagnanakaw. So, pagnanakaw, ano ba yan? Ang katapatan ng isa sa mga isinusulong ng paaralan upang malaman ng isang mag-aaral ang kahalagahan ng pagiging matapat sa sarili ay kapwa at lipunan. Ngunit ang pagnanakaw ay isa sa mga suliraning patuloy na nararanasan ng mga mag-aaral, guro sa paaralan. Marahil may pagnanakaw dahil sa mga salik ng buhay ng tao gaya ng kahirapan at pangangailangan. Ito tayo ay nasa public school. So, tanda natin mga anak na yung iba sa atin pumasok ng hindi kumakain, walang baon, o di naman kayo, wala talaga siyang baon, tas pag uwi pa niya, wala pa siyang daratnan na pagkain. Hindi ko naman tinotolerate yung tinatawag nating karahasan sa paaralan na pagnanakaw. Pero, dapat, mga anak, kung ganun po yung setup natin, iwasan po natin yung paggawa ng hindi maganda. Nakaranas ka na nga ng hindi maganda sa iyong sarili, gagawa ka pa ngayon ng isa pang kamalian sa buhay mo. Diba? Pwede kang humingi ng tulong sa mga taong nakikita mo na nangangailangan. Pero hindi po kay sir ha. Si sir po ay mahirap lamang din po. Pero anak, no, kung sa pagkain, di ba? Pwede kang makiusap mo sa kaklase o baka meron ka man lang dyan piso, pambili lang ng chicherya. Diba? Hindi yung gagawin pa natin, yung pangunguha ng gamit ng kaklase natin, pagnanakaw, para lang sa atin. Alam natin, no, hindi pare-pareha. Intindihin natin yung setup student na alam natin na nakakaangat sa buhay o kaya naman, okay, nakakakain. May mga iba na kaklase ninyo na pag-uwi sa bahay, minsan nga hindi pa uuwi sa bahay, didiretso po sa palengke. Alam niyo po ba gagawin? Pasig palengke, magtutulak ng kariton, magbubuhat po ng sako-sakong mga bigas, mga repolyo, mga karos, hanggang madaling araw. May ganun po kayong kaklas. So, dapat maunawaan po ninyo mga anak na iba-iba yung estado natin sa buhay. Pero, hindi ko naman sinasabihan na dahil ganun yung estado nila, maaring sila yung nagnakaw. So, dapat intindihin natin, no, kung ganun yung nakikita ang estado natin ng ating kapwa, tulungan natin. Kasi, alam nyo yung kahirapan, matatanggal lang yun kung mismo nagmamalasakit tayo sa kapwa at hindi nila magagawa yung tinatawag nating pagnanakaw kung nagmamalasakit tayo sa kanila, nagbibigay tayo ng tulong para sa kanila. Pero, no, meron pa rin ng mga mag-aaral, no, na ginagawa ang katatawanan ang pagnanakaw. Halimbawa, nag-away ang magkaibigan o kaya nagkaanuhan ng kaklase, tinago ang cellphone, tinago ang wallet. Mamaya mo na ibalik pag umiyak na yan. O sige, yan po ay pagnanakaw mga anak, ha? Dahil hindi nyo po gamit yung isang bagay, wag nyo pong kukunin. Yan po ay maituturing na pagnanakaw. Papaiyakin nyo muna yung kaklase nyo bago nyo ibalik yung cellphone. Pagnanakaw po iyan. So, mali po iyan mga anak, ha? Ayan. So, ngayon mga anak, natapos natin yung mga halimbawa ng karahasan sa ating paaralan. Gusto ko na magkaroon tayo o matuto tayo sa mga natutunan nating aral o yung mga halimbawa ng karahasan sa paaralan na hindi po natin gagawin. Na dito sa paaralan o dito naman sa school, ay iwasan po natin yun. At kahit saan man po tayo mapunta, sa school man yan, sa establishment man yan, sa labas man yan, huwag po natin gagawin yung mga halimbawa ng karahasan. Dahil wala po nagagawang mabuti yung mga paggawa natin ng karahasan sa ibang tao.
Lagi niyo pong tandaan mga anak na yung paggawa ng kabutihan sa ating kapwa yung napakahalaga. Ano man yung gawin sa atin ng ibang tao, tayo man ay masaktan sa ginawa nila dahil naranasan natin yung karahasan, wag po nating isasaoli iyon sa kanila. Bagkus, hayaan po natin yung Diyos yung gumawa ng paraan o di naman kaya hayaan natin yung panahon na kumilos para wag po nating gagamitin yung kamay natin para sa paggawa ng dahas at paggawa ng karahasan sa ating kapwa. So gusto ko yung natutunan natin ngayong araw ay dapat nandun yan sa inyong assignment. So, isa pa na activity natin, no, ito ipapasa nyo rin ngayong araw, sasagutin nyo ang tanong na ito. So, may mga tanong po si Sir na ipapaskill po dito at sasagutan po ninyo. Anak ha, sasagutan po. Unang tanong, ano ang maaari mong gawin upang masugpo ang karahasan sa paaralan? Kung sa mga nasabi nating halimbawa ng karahasan sa paaralan, ano-ano po ba yung mga pwede mong hakbang na gawin? Susunod. Ayun, mapalakpak pa yun. Susunod. Bakit mahalagang iwasan ang anumang karahasan sa paaralan? Paliwanag. So, doon sa mga na-topic natin, na mga halimbawa ng karahasan, bakit mahalaga na iwasan mo yon? At pangatlong tanong. Okay, at pangatlong tanong. Paano mo mailalarawan ang isang paaralan na ligtas sa anumpamang karahasan? Para sa iyo, ano ba yung itsura ng paaralan o school na walang karahasan? Paano mo siya i-describe? So, yan yung mga tanong na gusto ko pong sagutin ninyo. Magsisilbi pong attendance ngayong araw yung pagsagot ninyo sa ating mga katanungan. Gusto ko tatlo yan, no? Tatlo yung pinagawa ko sa inyong activity ngayong araw. Isusulat po iyan sa notebook at isisend sa GC. Babasahin po ni Sir yung inyong mga kasagutan. Pag wala pong naging sagot, ay absent po kayo. So, gusto ko, no, may code ulit tayo ngayong araw kasi napansin ko na onti lang talaga ang nanunood ng ating video lesson. So, ang code natin ngayong araw, itatype nyo po sa GC natin. Ang code po ng klase ay si Sir. Ang code po ng klase ay si Sir. So, ibig sabihin po niyan, pag sinulat nyo po iyan, chinat nyo yan sa GC, nangangahulugan na natapos nyo yung video aralin natin ngayong araw. At through that, maraming salamat sa inyong mga anak. At natapos na naman tayo sa panibagong paksa natin sa aralin. So, magpapatuloy pa tayo sa mga halimbawa ng karahasan sa paaralan sa susunod na meeting. So, tayo po ay maaari ng mag-log out. Maraming salamat sa inyo at gawin po, inaasahan ko yung mga activity na isi-send nyo ngayong araw. Maraming salamat sa inyo mga anak.